Hands-on demonstration on data processing and data management. Number and ID number column. So now go to our Scholar app. Yan, ito yung in-add na natin kanina, yung app number or pwedeng number lang din. So applicant number. Then we have the ID number. Same lang yung nasa data dictionary natin na ginawa din natin sa ating encode worksheet. Ayan. So we have ID, F name. So check lang muna natin lahat. Consistent naman siya. And it is consistent. Ayan, may mga blanks dyan. Okay. So next is, check na natin yung mga entries. So yung data validation techniques natin, i-apply natin dito. Ayan. So we'll do it column by column muna. So first column, wala tayong pwedeng gawin dyan except sorting and filtering. Now since nakat na siya, 1 to 30, okay na yan. Or if gusto nyo yung latest naman, yung mauuna, pwede din natin yan mamaya. Pwede natin gawin yan mamaya. So for now, ito muna tayo sa ating column B, yung ID number. So, check na if lahat ba sila 15 yung characters. To do that, ito yan. Same lang ginagawa natin kanina. Highlight natin yung buong column. Ayan. Tapos right-click, data validation. Okay, yes. So text length 15, yung kaninang in-apply natin. So text length 15, then press OK. So once we press OK, ayan, nakikita natin 15 characters yan. Paano natin ma-check kung ano yung mga hindi 15 yung characters? Ito na yung trick ngayon. Kapag encoded siya before ka nag-apply ng data validation, what you can do is, click nyo po yung caret, yung arrow pababa. May makikita po kayong circle invalid data. Ayan, ito po, circle invalid data. Kung may ibang dataset tayo na hindi 15 characters, automatically bibilugan siya ni Excel. Ayan, so once i-click, check natin kung may na-highlight siyang bilog. Wala. So meaning, lahat ng entries natin, ito, meron yung column B, which is yung header. So okay lang yun. Header kasi siya. Okay po, so technically, yung ginagawa nun, yung circle, especially useful to kapag may hundreds or thousands of rows of data ka na, hindi mo na yung manual checking isa-isa. I-check mo na lang using data validation kung ano yung pumasok doon sa criteria na sinet natin. Okay? Nakakasunod po ba? Kanina thumbs up? So, again, especially useful po ito kapag mag-check na po tayong data later on if tama ba yung type nila, ganyan, or tama ba lahat ng entries sa ating dataset. Ganon. Data validation. If gusto nyo pong tanggalin yung circle na, to remove that, balik lang po ulit tayo sa ating data validation. Yan, click natin yung ating caret ulit or yung drop down and clear validation circle. So, bit lang din niya yung circle kanina.